ang alibusya or treachery is considered as a qualifying aggravating circumstances or QAC po siya of the crime of murder. So, ibig sabihin, elements po siya ng krimeng murder, pero ang ating pong tinatawag na alibusya or treachery, ito po ay pinakamatibay na QAC. Kumbaga kasi marami siyang masasakop na mga qualifying aggravating circumstances. Pero ang tanong natin, kailan po ba or kailan ba magkakaroon ng treachery or alibusya sa isang nangyaring krimen? Okay, tandaan po natin, most common na ating naririnig, no? Kapag sinaksak mga isang tao patalikod at namatay, okay, kapag pinatay mga isang tao na nakatalikod, natutulog, that is considered present yung tinatawag nating treachery or alibusya. Okay? And that is correct naman, pero hindi lang po talaga siya actually na nakatalikod, natutulog, merong treachery or merong alibusya. Tandaan po natin, kahit nakadilat ang kanyang dalawang mata, kahit nakaharap pa siya sa iyo at hindi nakatalikod, maaari pa din na merong alibusya or treachery. Sapagkat po yung ating alibusya or treachery, it is about the victim. Okay, biktima po yung pinofocus dito at hindi po yung offender. Okay, ano ba yung nangyari sa victim? Kapag yung ating victim po is hindi niya na kayang idipinsa ang kanyang sarili, or wala siyang kakayahang gumanti, lumaban, or bumawi sa iyo, papasok po yung tinatawag nating alibusya or treachery. Ibig sabihin, yung ating pong victim cannot retaliate against you, cannot defend himself against you, that is considered pasok po yung ating treachery or alibusya.